sa balita, sa serbisyo, at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Mga karagdagang kaalaman kung paano malulunasan ng iba't ibang karamdaman. Tuloy po kayo sa programang Pangkalusugan. Lunas. 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 Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Saturday weekend. Samahan niyo po kami sa loob ng isang oras para pag-usapan po ang ating kalusugan, pangangalaga ng ating katawan at pag-iwas sa iba't ibang karamdaman. Welcome po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Makakasama po Eleni Bensal, and this evening sasamahan pa nga rin po tayo ng ating mga partner mula sa Hemaway, at para nga rin po sa mas makabuluhang discussion, sasamahan pa rin po tayo ng ating pinagkakatiwalaang family physician. Walang iba kung hindi si Dr. Ray Salinel Jr. Good evening, Doc. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kaibigan. Kumusta na po kayo dyan? Tamahan po ninyo kami hanggang mamaya pa po tayo ng gabi. Pag-usapan po natin ating kalusugan. In particular, po syempre yung ating pong bowel, yung ating pong almoranas, yan po ang pag-uusapan po natin. At nabanggit nyo na nga rin po ang Almoranas, kapartner nga po muli natin ang Hemaway na Lunas sa Almoranas. At para nga rin po sa mga gustong mag-join sa ating discussion, bukas po ang ating text line at ang ating Facebook page. Pero bago ang lahat, i-welcome mo rin po muna natin si Miss Jackie Palaganas, ang ambassador ng Hemaway. Good evening, Miss Jackie. Kumusta ang iyong holiday? Yes, magandang gabi sa ating lahat at sa mga nanonood. Yes, ang ating holiday, ayan, sobrang tagal yata ng bakasyon ko. Siyempre, ngayon ay ating pag-uusapan ng ating kalusugan, kaya nga nang sinabi ni Doc. Kaya huwag kayong mahihiya na mag-text or tumawag sa ating hotline, 0998-583-1397. And of course, Miss Jackie, para sa mga naka-online na rin nga po, yung ating Facebook page. Yes, maaari din po kayong mag-message sa ating Facebook page, Hemaway. Ayan, napakadaling hanapin. Hemaway nga lamang po ang inyong itatype sa inyong mga keyboard or sa inyong cellphone para nga po PM is the key na. Maipapadala nyo na po ang inyong mga concern kay Miss Jackie at aalamin natin ang mga kasagutan maya-maya. So, tuloy-tuloy na nga po ang ating talakayan kung papaano nga rin po ba tayo makakaiwas sa hindi masyadong napag-uusapan pero ginagawa natin regular ang talakayan na ito, no, Doc? Yung almoranas o hemorrhoids. Para nga po sa mga nag-i-inquire na rin, Doc, bakit nga po ba ako nagkaroon ng almoranas? Di ba Yes. parang ngayon ko lang po ito naranasan talaga. Well, I will put you on the spot, Ma'am Jack. I will put you on the spot, Ma'am Jack. Ayan, oo. Kumusta naman po ang ating pong Hemaway? I mean, how, ano ba, may mga bago bang programa? May mga bago bang, may focus of discussion ba tayo? Anong sabi ng Hemaway, no, tungkol dito sa produkto natin? Kumusta naman ang response ng mga tao? May mga bago ba tayong pakulo? May mga discount ba tayo? May mga coupon ba tayo dyan? Ano ba meron sa Hemaway natin? Okay, so sa kasalukuyan kasi, Doc, pinag-uusapan pa lang yung mga discount. Pero yun nga, dahil nga dumadami na nga yung mga bulk ng question regarding nga, Doc, sa availability. Yan yung madalas na tinatanong. May isa nga tayong tagapakinig na nag-message sa atin, Doc. Sabi, ma'am, wala kami sa Romblon. Saan ba ito mabibili? Oo. Romblon, ha? Yes. Wow. Doc. So, Oo. yun yung mga ginagawa natin ng paraan ngayon. So, ang ginagawa natin is alamin natin kung saan yung mga
area o mga mercury branches specific na wala silang mabili. Para yung management na o yung team na ni Hemaway ang gagawa ng paraan na maging available ito sa kanila. So yan yung isa muna, Doc, actually na ginagawa natin ngayon ng paraan. Siguro pagka talagang available na siya sa lahat ng branches, wala na kaming nare-receive ng mga ganitong concert, doon tayo magkakaroon ng discount. Pag ganyan, basta po Romblon. Yes. Romblon, ano yung pinakamalapit? Actually, Doc, may isa, pero ito kasi nagkaroon October pa. So, syempre, Doc, December na, January na. O inabutan Baka talaga, naubusan na rin ng inabutan ng ano, So, ma'am, bakasyon en grande. Ano dyan, Romblon, Mercury, pa-order po. Oo nga. So, Doc, yung naging problema. Wala Oo. siguro nang naubusan. Will there be new packaging? Will there be a new, what is new about Hemaway? Opo. Oo. So, now, Doc, wala. But we are actually thinking na magkaroon ng discount soon. Siyempre, Doc, di ba yung ginagawa nga natin na ilan ba talaga? Yes. Any patient for 2 months, for 3 months. Oo. Doon tayo papasok ng discount. Yes. So, Ayun. parang, paano yun? Parang the longer they use it, parang the bigger the Yeah, discount? Yes, Doc. Pero yan kasi ay kailangan ng approval pa yan ng FDA. Okay, So, maproseso ito, pa rin. Oo. Ganun? Yes. Kailangan dumaan ba yan sa ano? Opo, Doc. Kasi ano yan parang Sa maganda FDA? yung packaging mo. Okay. Yes. So, dahil ginawa ko siyang discount na good for 3 months. good Oo. for Ay, grabe pala, no? Yes, Doc. So, mag-iiba. Hindi pala ganun kasimple yun. Oo. Kaya, sabi nila, availability muna, Jack. Ang Oo. Hindi siya katulad ng mga ibang produktong nakikita natin online or sa mga kalsada na 3 for 100, Oo, parang okay na. ganun, okay lang. May iba pala pagka ganyan, ano? Yes, Doc. Basta Oo. registered FDA ka, pagka may mga promo, kailangan i-inform. Wow. May ganun pala yun, ano? Oo. Tapos, syempre, once sa FDA, babanggitin din natin kay Mercury. Okay, kasi sila yung dispensing end natin, Doc. Para aware din yung mga managers, tsaka syempre yung mga assistant. Na may ganun palang ano. Yes. Oo, Ayan. oo, oo. So, yan po yung aabangan natin ngayong... Pero sa demographics naman, Ate Jack, so far sa mga listeners natin, saka sa mga nagte-text sa'yo, anong mga age nila? Or anong mga trabaho nila? Ano bang mga ano nito? Yung mga tumatawag sa akin, karamihan mga senior. Oo. Senior talaga, di ba? Senior talaga Ang eh. nagte-text anak. Pero ang pasyente raw ay si mama niya, si papa niya. So, ganun talaga, Doc, yung age, mga seniors. Yun. No? Kasi alam naman po natin, isa po sa mga risk factors for hemorrhoids or almoranas po talaga, yung pong aging. Aging po talaga. Karamihan po kasi ng mga lola at lolo natin, nanay, tatay, okay, auntie, uncle, okay. Lalo na pagka pumapasok na po sa mga 60s, 70s, 80s na kung saan medyo lagi na pong constipated, hindi na po masyadong gumagalaw po yung bituka. Diyan po yung mga common, yung pong almoranas, yung hemorrhoids po pinag-uusapan natin. Ayan. Kaya nga rin po, Dok, yung elasticity rin nababawasan kapag nagkakaedad, Totoo diba? yun, totoo yun. Everything changes po talaga. Everything changes talaga. Kaya nga kinakailangan talaga bawasan po natin yung mga risk factors for almoranas. No? So, since that we cannot stop aging, hindi natin mababago yan. But then, constant and regular exercise po ay makatutulong po para somehow yung elasticity, no, yung flexibility ng mga muscles po natin ay makatulong gumalaw ang bituka natin para po maging regular ang bowel habits. Kasi nga po, ang problema natin po pagka nagkakaedad din po tayo, nag-iiba na po yung panunaw, nag-iiba na yung pagnguya kasi wala nang ngipin yung iba. Oo. 'Di ba? Yung mga ganung tipo, 'di ba? So, importante ho talaga yung mga risk factors na 'yan. Mapag-usapan din po natin yung pong pagkain, no? Gusto natin po mayaman po sa himaymay, mayaman po sa fibers po para po makatulong po sa digestion, para naman po swabe or easy yung pong pag-defecate po ng mga pasyente natin. Para po hindi kayo kasi alam mo yun po mga kaibigan, the more po na parang urong sulong yung pong poops ninyo, no? Hindi kayo diretsong nakaka-move. Okay, doon po nag-uumpisa po mag-swollen or mag-swelling, no? Yung po tinatawag po natin na tumataas po yung
yung pressure doon po sa mga ugat natin doon sa bandang baba. Ayan, diyan po nag-uumpisa yung almorana. So yung internal hemorrhoids, external hemorrhoids po natin. Meron pong mixed type, meron pong medyo may kamalas-malasan, meron ka ng internal, meron ka pang external, no? May ganun po. Kaya po marami, no? Water, no? Kinakailangan po natin ng maraming water para sa panunaw. Paggalaw po, exercises po talaga malaki may tutulong po. Doc Ray, 70s na ako, 60s na ako, hindi na ako pwede sa ganyan. Hindi ko naman po sinabi na mag-jumping jack kayo, no? Ang sasabi ko po, galaw po, miski po walking lang. Miski walking lang po, miski tai chi lang. Tai chi is very very kalmado. Very kalmado 'yon, 'di ba? Pero malaki po maitutulong po niyan para po gumalaw po yung ating pong intestine para po hindi tayo maging constipated. At nitong nagdaang holiday nga rin, Doc, na observe ko rin dahil nga po pinag-uubos namin ng mga brutas. Talaga nakatulong ng maganda, 'di ba? Nakatulong ng husto para nga po magkaroon tayo ng regular bowel movement. Yes, Diba? opo. Kaya yung mga prutas po na nandyan pa sa inyong lamesa, ubusin na rin po, kainin na, wag hayaang mabulok, diba? Anyway, tatalakayin pa nga po natin iba pang risk factor in prevention sa almoranas or hemorrhoids. Yan po ang ating babalikan maya-maya pagkatapos lamang po ng ilang paalala dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Kaming mga teacher, hindi pa kami nakukonsulta, no? Katulad nung iba pang mga policies ng DepEd na sinasabi naming top-down at hindi nagmumula doon sa ano ba yung problemang dapat solusyonan, no, doon sa ating mga eskwela. Kahit anong school calendar pa, talagang darating ang bagyo, ang lindol, no? Pero sa kalagayan natin, alarming yung meron tayong 165,000 classroom na kulang. Tila na institutionalize na yung mga online classes kasi nga hindi kayang i-accommodate ng eskwelahan, no? Pag tinignan mo yung transmutation table, pag nakakuha ng 60 yung estudyante, pasado na siya. Magiging 75 na yon sa mismong actual grade niya. In a way, nilulunok na lang talaga ng mga teachers natin yung pride namin, no? Na parang ang sama-sama ng loob namin na makakapasa tong batang to pero alam namin na hindi siya natuto. Mundo, tayo, Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming.
Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Nagbabalik po second part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Kapartner pa nga rin po natin ang Hemaway na Lunas sa Almoranas. Ang Hemaway nga po ay mabibili sa Mercury Drug Outlets nationwide. Mapa Luzon, Visayas at Mindanao. Saan man sulok kayo ng bansa naroroon, maaari po kayong mag-avail ng Hemaway sa murang halaga. Abot kaya ng inyong mga bulsa. Kung paano ito iinumin, mamaya't ibibigay po sa atin ni Miss Jackie yung dosage at yung inyo pang ibang concern, maaari nyo rin pong ipadala sa kanilang hotline number and Facebook page. Miss Jackie, muli ang ating contact details. Yes, maaari po kayong sumama sa aming talakayan ngayong gabi sa pagpapadala lang ng inyong message, 0998-583-1397 o kaya po sa ating Facebook page, Hemaway. Yan. Ayan. So, eto na nga, Miss Jackie. Yes, may nag-text na. May nag-text na. Yes. Anong sabi, Miss Jackie? Sabi, nagdaan daw kasi itong holidays. So, Oh. syempre naparami daw ng kain niya. Ngayon, di daw siya nadudumi. 3 araw na. Ano daw kaya ang pwede niyang i-take, Dok? Yan, 3 araw na hindi pagdumidok, kailangan na bang ikabahala yan? Opo. Or baka dahil stress nga rin lang, or parang bang na-impatcho sa dami na kinain mo? Well, ako talaga yung regular akong everyday nagmo-move ang bowel. Pag umabot ng 3 araw, ay tako, kakabahan na ako. Oo. Di ba, pwede kong sabihin na, uy, kakaiba to wala hindi man to nangyayari dati. Ba't ngayon parang hindi gumalaw? Di ba? So, dapat kabahan na ako noon. The sudden change of bowel habits, no? Mag-iisip na ako noon, bakit ano nangyari? Ano ba kinain ko? Oo. Nag-take ba ako ng anti-motility drug? Okay. 'Di ba? Yung pong mga kasi ang very common na kadahilan minsan ng constipation, 'di ba? Yung iba nagda-diarrhea, iinom ng sandamakmak na mga anti-motility drugs, Okay. 'di ba? Yung mga sikat diyan, 'di ba? Letter D yung isa, letter L yung isa, 'di ba? Yung mga ganung tipo, 'di ba? Yung mga ganon. Tapos bigla magreklamo yan, babalik ka sa clinic, Doc Ray, hindi na ako nag-LBM, hindi ba ako madumi? Di ba? Kasi ininumaw mo eh. Di ba? Yung mga ganun tipo, di ba? So, yun ang naisip ko. But then, sometimes, pagka merong ibang structure, no? Ibang nangyayari sa ating pong intestine, lalo in large intestine for that matter, no? Dapat siguro obserbahan natin mabuti, okay? Kung mauulit, no? Kasi kung mauulit po yung pong ganon, ay dapat doon sigurong ipa-check up na natin po sa pinakamalapit na doktor. Sa Amerika, pag tumungtong na po ng mga, I think like 50s ata, no? Required na po yung colonoscopy. Okay. No? Yung Oo. colonoscopy, no? Tapos, para po matanggal kaagad yung mga polyps, yung mga ganun tipo, para ma-detect kaagad yung colon CA, yung mga bukol-bukol, ganun sila. Kaso nga lang kasi subsidized by the government, no? So, dito sa Pilipinas, wala namang ganun. Kinakailangan na talaga maging metikuloso ka sa iyong katawan, Yes. sa iyong sarili, para po malaman natin kung may iba tayong problema, di ba? Oo. Unless meron kang pera para gawin yung every 5 years, magpapa-colonoscopy ka para ma-check natin. Pero isang sign na may problema tayo is bleeding. Pag may No? pagdurugo Bigla na. kang pagdurugo, no? Na yung iba po, akala po almoranas yun. No, yung hindi nila alam, meron na palang iba pang mas malalim pang karamdaman. Kaya po, gusto ko sabihin na hindi naman po lahat po ng bleeding, pag poops niyo may dugo, ay hindi po almoranas, no? Okay. No, pero posible po almoranas. Kaya mas mainam po talaga, meron po kayong gabay ng inyong pong doktor. Pag meron po kayong nangyari po na parang nagbago yung bowel habits, bigla kayo nagka-almoranas, yung mga ganong tipo, tapos may dugo pa, okay, ipasilip po natin, ipa-check up agad po natin sa pinakamalapit pong family physician or family doctor po, at kung siguro, kung mataas yung may high index
of suspicion, yung pong family physician, I'm sure he or she would refer this patient to an gastroenterologist para ma-check kung baka may ibang polyps up there, no? Yes. Hindi nakikita ng mata niya. Kasi syempre, yung makikita lang ng family physician hanggang mga 1 inch lang siguro eh. Oo. Di ba? Pero yung kaloob-looban, gastro na yon. Kinakailangan ng colonoscopy, kinakailangan ng gastroscopy, endoscopy, no? Para maganon, para malaman kung may problema tayo sa bituka or wala. Okay. Dok, sabi ni Don dito, may kaugnayan nga naman daw po ba yung almoranas at yung colon cancer? But that's a different entity. It's a Okay. different entity po, no? But then, sabi ko nga po kanina, kung kayo po ay may almoranas, tapos po bigla kayo nag-poops na may dugo, no? Bago saan tayo maging complacent na dahil sa almoranas yan. Oo. Diba? Baka need natin po na ipa-check talaga sa gastroenterologist para po malaman kung simpleng ano lang ba to dahil sa sobrang swelling nung almoranas o baka may iba talagang problema pa yung bituka ng pasyente. Okay. Question nga rin po dito, Doc, mula sa Quezon City. Sabi niya na yung kanyang pagdurumi daw po ba ay may kaugnayan sa almoranas na parang hindi niya po makontrol kapag siya ay dudumi na. Alam mo, malalaman mo talaga pagka may problem ka no? Anything that is unusual, anything that is new, okay, na regular ka nagbi-BM, Oo. tapos biglang magkakaganyan, biglang parang maya-maya, Oo. nagkakaroon ka. Tapos even the caliber and itsura po ng poops might tell you something else, no? Kaya po dapat talaga yung iba kasi pag move ng bowel, hindi lumilingon. Oo. Flash Diretso, na agad. 'Di ba? Flash ka agad, 'di ba? Hindi na pinagmamasad, pero alam niyo po ba, meron po mga ibig sabihin. May mga kinalaman po sa kalusugang pambituka yung po itsura po ng bowel ng poops natin. No? So, marami po tayong dapat kasi po ang bituka natin ay napaka-importante yan sa ating katawan po. Diyan po na absorb yung po mga nutrients na kailangan po natin sa araw-araw. Dapat daw po, Doc, pasintabi po muli sa mga naghahapunan ngayon. Yung stool natin ay nagfo-float sa water or dapat form, parang yellowish brown. Oo. Yan yung mga ganyan. normal pa. Ay, oo, yung mga normal. Pero malaki din po kasi ang kinalaman po ng kinakain natin. No? So kung yan po ay maging black, baka mamaya meron kayong iron na iniinom. Kung meron kayong kinain po ng mga laman yung pasta loob. na parang black sauce. Oo, diba? like dinuguan, saka puto, di ba? Posible po kahit chocolate, di ba? Dark chocolate Yes. po. Posible po talaga maging dark, no? Pero yun nga po, kinakailangan talaga maging particular ka or maging metikuloso ka na pagka nakita mo nagbago yung bowel mo, ano ba kinain ko? Wala mo kinain itim bakit itim tong di ba? Lalo pagka naging pa siya, parang from a normal na form ng stool mo, bigla kang parang naging mushy or muddy. Oo. Okay? Mag-isip ka na, there's something wrong, 'di ba? Baka mayroong nagbi-bleed somewhere up there. Okay? Kaya po gano'n, no? So marami po tayo dapat isaalang-alang. Hindi na naman po sa bituka natin, but in our kalusugan as a whole, Yes. ay kinakailangang bantayan po natin. If there's something wrong or sabihin natin, Doc, na may bleed sa kanilang stool or sumama sa kanilang pagdumi, magiging consistent ba yan para masabi natin hindi talaga to normal na kailangan ko talagang ipasuri to? Hindi lang siya for a day. Kasi nga, for example, once mo lang nakita, once mo lang, baka naman kasi napalakas yung iri mo, no, nagkaroon ka ng punit, anal fissure, ay baka almoranas yan. Di ba? Yung mga ganun tipo. Pero kung paulit-ulit na, pasilip mo na. Kasi hindi nawawala Hindi nawawala yung blood. Okay? Iba na yung consistency ng stool mo, 'di ba? Mas mainam na magpa-check up. Wala naman pong mawawala daw. Siguro a little money on your pocket, no? Pero syempre, yan yung sinasabi ko na wag na po natin hintayin po yung 750 pesos na box. Hemaway, Opo. 'di ba, ay maging 75,000 pesos. Oo. 'Di ba? Dahil nagpa-opera ka. Oo, kasi napabayaan mo.
Okay. Alamin pa nga natin, Doc, iba pang risk factor maliban nga po sa age at kung papaano nga rin po ba iinumin itong Hemaway, ano? Sa tulong nga po ni Miss Jackie, maya-maya atin po yang babalikan dito pa rin po sa programang Luna sa DZRH at RH TV. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Massive entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.
Prevention is always better than cure. Kaya para sure, atin ang pakinggan ang palatuntunang pangkalusugan. Lunas! Lunas! Nagbabalik po third part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Luna sa DZRH at RHTV. At ang programang ito ay hatid pa nga rin po sa atin ng Hemaway na Luna sa Almoranas. Ang Hemaway nga po muli para sa mga kakatune in lamang ay available po sa Mercury Drug Outlets nationwide. So sa amansulo kayo ng bansa naroon, maaari po kayong mag-avail ng Hemaway sa murang halaga. 750 nga po yung isang box natin na laman ng 30 capsules, 'di ba, Miss Jackie? At para sa iba pang concern, kung sakali nga pong naubos sa inyong lugar, ibibigay po muli ni Miss Jackie ang ating hotline number at Facebook page para nang sa gayon magkaroon po kayo ng contact and communication kung paano po maipapadala ang inyong order, Miss Jackie. Yes, so sa lahat ng may mga katanungan tungkol sa ating Hemaway, maaari po kayong mag-text sa ating hotline 0998-583-1397 or maaari din po kayong mag-message sa ating Facebook page, Hemaway. Yan. Okay. Maya-maya, Miss Jackie, alamin natin kung paano nga po ba yung tamang pag-take at yung may mga inquiries sila tungkol sa over-the-counter, ano? Yes. Kung pwede nga daw po ba nila itong mabili kahit walang reseta ng doktor. Sa Mercury lang ba? Currently, Doc, opo, Mercury lang po siya available. Nagkataon lang minsan yung mga nagte-text kasi. Abot kaya dito sa Manila. Oo, pagkawala silang walang mabili sa kanilang lugar, minsan ginagawa namin ng paraan. Kaya nga sabi ko nga rin, i-text nyo na lang kung halimbawa hindi po kayo makabili sa inyong lugar, mas mainam makipag-coordinate na lang po kayo sa amin. Yes. Yung tanong ko nga, yung parang, is there something new about Hemaway? Is there any other pharmacy? Wala pa, Doc. Pero kasi ang isang iniisip is magkaroon ng Shopee or Lazada na outlet para silang para, Doc, at least mas convenient na kay patient, hindi na siya pipila sa Mercury kung sakali. Pero hanggang ngayon kasi hindi pa yata na tatapos yung page ng Hemaway para dun sa mga outlets na yon. Okay. Pero may chance na, ano tawag dyan sa mga ganyan? Yung mga... Sa e-commerce na... e-commerce. Opo, Doc. Pwede may siya. Chance Yes, na, Doc. kasi nga naman kung, pero mo, Romblon, layo-layo, di ba? Kaya nga, Doc, Di ba, kawawa naman yung pasyente. Mayroon I can silang imagine, box ipapadeliver. I can imagine yung pasyente nagsasuffer ng Almoranas, no? Tapos walang gamot. Yes, Doc. So, yan yung mga iba. Tapos, meron din sa Abra. Yan, wala din daw siyang mabili. So, yan yung mga kailangan na nating i-address sa ngayon, Doc. Ayan. So marami talaga tayong i-work out ngayong 2025. Hindi naman po kayo pababayaan ng Hemaway. Sisikapin po namin na matugunan ang inyong pangangailangan. Nasa gayon, malunasan nga po ang inyong Almoranas. So, eto nga, balikan natin, Doc, yung iba pang ang risk factor kasi may mga questions pa rin tayo nare-receive na kung bakit nga po ba sila nagkakaroon ng Almoranas, wala pa naman daw po sila dun sa senior citizen age, di ba? Well, syempre meron pa polygravid, no? Being a woman, no? Lalo na po yung mga nabubuntis. The more kayo nabubuntis, no, polygravid na po, multigravid, okay? The higher the chances na magkaroon po kayo ng Almoranas. Dahil nga po, pag ire po ninyo, pag bear down, pag kayo po yung malapit na pong mga anak, di ba? So, ire kayo ng ire, talaga pong, because of the pressure ng head, nung baby, doon po sa bowel, doon po sa pinakadulo. Okay, talaga po nagsiswelling. Yung pong pasintabi po, tumbong. Yan, okay. At yan nga po, nag-umpisa na po. Kaya po, yung may mga kababaihan po, right after like second pregnancy, bakit nung una wala naman akong ganito? Ba't ngayong after second pregnancy ko, nagkaroon ako? Yung mga ganun tipo. Sabi ko, the higher kayong nagbubuntis,
the greater the chances na makakuha kayo ng almoranas po. Number 2, yung hindi yung pagkain po ng mga gulay, ng fibers, ay pwede po talaga magkaroon tayo ng problema sa ating pong bowel habits. And ito nga po, pag kayong constipated kayo, malaki po ang chance po. Lagi nakaupo. No, yung mga trabaho po natin. Yung mga call center agency, bank teller, ano pa ba? Teachers? Ano pa ba mga lagi nakaupo dyan? Okay, yung mga kasi yung mga cashier ngayon sa mga grocery store, nakatayo na eh. Nakatayo na, hindi na nakaupo eh. 'Di ba? So, basta lagi po nakaupo. Alam niyo po ba, ay pwede po maging stagnant po yung circulation natin diyan. Kaya posible pong tumaas po yung pong pressure kasi nga po nadadaganan po ng ating pong tiyan. No? Yan, yung pong hindi pag-inom ng maraming tubig. Yan, ako, hindi po biro po. Akala niyo po simpleng tubig lang yan, ano? Pero actually, malaki po maitutulong po ng pag-inom ng maraming water para po maging maganda yung panunaw natin, para po malambot yung ating pong poops, okay? So, immobility, no? Wala tayong ginawa kundi kumain, matulog, humilata. Nakahiga lang po tayo, hindi tayo gumagalaw. Yan, ako, hindi nagagalaw bitukan nyo, no? So, malaki yung chance po mag-constipate din po kayo, no? So, these are the mga risk factors, no? Risk factors po for, constipation per se is one big factor para po maging magkaroon ng almoranas po. Kaya po, siguro dapat pag-isipan nating mabuti, no? Although namamana ito, pero pwede natin ma-acquire kung tayo po medyo pasaway po sa ating pong lifestyle. Okay. Factor nga rin daw po ba, Doc, sa babae, yung pag nagbuntis ay malaki yung tiyan kumpara sa pagbubuntis na 8 months na, 9 months na, manganganak na nga halos, pero akala mo, hindi naman siya buntis, May gano'n, diba? may gano'n. Hindi kasi, talaga, mayroong mga babae kasi pagka, because of hormonal changes that follows pregnancy, okay? Talaga pong, parang, ang tawag dito? Pear shape. Pear shape. Kasi ang lalaki ang apple eh. Apple, nawawala yung puwet, lumalaki yung dito, ganyan likod, ganyan kaya parang apple. Ang babae talaga gano'n, lumalaki yung balakang, lumalaki yung tiyan, yung mga gano'n tipo, di ba? Because of mga adipose tissues, yung mga gano'n tipo. Kaya nga minsan, 'di ba, nahihirapan kayo mga babae na makabalik sa inyong non-pregnant state. 'Di ba? Kasi nga po because the hormonal changes, no, na dulot ng pagbubuntis po natin. Kaya po mainam na actually ini-encourage talaga na pagbuntis ka, you should eat a lot of fibers ng fruits. Kasi alam ng mga OB na magiging constipated ang babae pagka malapit ng mga anak. How about yung hormones, Doc? Yung buwanang dalaw, may connection ba yan sa pagkakaroon ng almoranas? Lalong-lalo na sa mga nakakaranas nga rin po nung, yung sumasakit yung puson? Dysmenorrhea. Well, actually, kung makita natin po yung pag-aaral talaga, very common po ang almoranas, no, constipation among women compared sa male. Ang laging pagbabasahin mo talaga yung libro, sasabihin it has something to do with your hormones. Female hormones po talaga. Ako naman nakikita ko naman siguro because between them kasi 'di ba yung lalaki medyo aktibo ng konti. May mga basketball diba? yan in between, 'di ba? Kahit yung pagod ganyan. na. Oo, 'di ba? Lalo na po yung mga blue collar jobs, 'di ba, yung mga ganung tipo. Pero maraming sinasabi talaga ang libro na may link yung hormone sa pambabae, no, sa pagkakaroon po ng konstipasyon at saka ng almoranas. Okay. Alamin nga po natin ang tamang gamutan, kung ilan nga po ba yung kinakailangang i-take para sa mga mild to moderate case ng almoranas. Yan po ang ating babalikan maya-maya. Meanwhile, para nga pa rin po sa may mga katanungan, Miss Jackie, ang ating hotline number and Facebook page bago tayo mag-commercial. Yes, maaari pa kayong humabol sa aming talakayan ngayong gabi. Mag-text lang po kayo sa ating hotline 0998-583-1397 o kaya naman po sa ating Facebook page, Hemaway. Usapang almoranas o hemorrhoids, babalikan po natin pagkatapos lamang po ng ilang paalala.
Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Para sa karagdagang kaalaman kung paano maiiwasan at malulunasan ng iba't ibang karamdaman, atin ang pakinggan ang programang Pangkalusugan, Lunas. Last part na po ng ating discussion dito pa rin po sa programang Luna sa DZRH at RH-TV. At ang programang ito ay hatid pa nga rin po sa atin ng Hemaway na Lunas sa Almoranas. At mabibili po muli sa Mercury Drug Outlets nationwide. At para nga po sa may mga katanungan, may mga pahabol pong concern, muli ang ating Facebook page at contact number, Miss Jackie. Yes, sa lahat po na nakikinig na may mga katanungan sa ating Hemaway, availability man yan o ano man yan, maaari po kayong mag-text 0998-583-1397 o kaya mag-message sa ating Facebook page, Hemaway. Dok, bago tayo pumunta sa gamutan, may question nga po, kung ano nga daw po bang exercise yung kinakailangan nilang gawin para nga po makaiwas sa almoranas? Kailangan ba yung parang magpapa-build ka ng abs sa iyong katawan Wala para naman. makaiwas? Para magpa-push Wala. up, So curl far ups? as far as my reading is concerned, wala naman ako talaga nabasa or napanood na exercise na para lang sa almoranas, no? Kasi ang purpose talaga natin kung bakit gusto natin mag-exercise po, para gumalaw yung bituka natin. Number 2, para po hindi tayo maging obese. Kasi nga pala nakalimutan ko, yung obesity pala is one risk factor din for almoranas, diba? Para po pumayat tayo, number 2, para po gumalaw bituka natin, kailangan po natin po mag-exercise. Gumalaw-galaw din po tayo. So, whether it is sayaw, whether it is bicycle, whether it is swimming, or walking, badminton, walking, ganyan,
pwede po kahit na ano po dyan, tai chi, kahit na ano po, basta gumalaw lang kayo ng gumalaw po para gumalaw po yung bituka natin, para po maging smooth yung ating bowel movements, okay? At the same time, pagpawisan tayo kasi kinakailangan po natin i-burn yung mga fats na yan. Yes. At para nga daw po, Dok, sa natural remedy ng pag-treat or pag-address sa almoranas, papaano nga naman daw po ba, Dok, ginagawa itong hot sits bath na naririnig na rin nila previously? Ang ginagawa po natin, kukuha tayo ng arenola, no? Kung kayo po ay, ano ba yun? Ano ba ako? Millennials ba ako? Millennials Pwede, ba Dok. ako? Oo. O ano? Gen Z na kami, Miss Jackie. Gen Z kayo. Yes, Ako ikaw yung millennials ako. millennial. Oo. Millennials pa ako. Yung mga ganun tipo. Hindi, boomer ata ako eh. Boomer ba? Millennial ka na, Dok. Yung mga ganun tipo, di ba? Kung alam niyo po, alam niyo pinag-usapan po natin arenola. Okay. Di ba? O kaya po meron kayo maliit na batya. Okay, lagyan niyo po ng bagong kulong tubig. Okay, tapos po yung uupuan nyo. Pero yung pag-upo po, para kayo naka-squat, Okay. kinakailangan lang po naka-expose po talaga yung inyo pong bambam. Okay po, para po yung mainitan, mausukan, yung po ating pong daanan ng poops. Okay? Para po bawasan po yung pamamaga. Usually, it's about like 15 to 20 minutes. No? 3 times a day natin gagawin po yun. Pero hindi lang po tayo pwedeng umasa lang po talaga sa hot seats, no? Kinakailangan talaga yung tubig nga po, marami, tayo ng maraming water po, yung fiber-rich foods, gulay, prutas, kailangan po natin yan, at yung exercise po, kailangan pagsamasamahin natin yan lahat. Okay. At ito nga, balikan natin, Miss Jackie, to address the almoranas or hemorrhoids para sa ilan, yung over-the-counter question nila, na Yes. kailangan nga naman daw po ba ng reseta ng doktor, like, kailangan magre-reseta muna si Doc Salinel para maka-avail po sila nito. Okay. So, ang atin pong Hemaway ay actually tag as OTC medicine. So, pag sabi po nating OTC, over-the-counter drug po ito. So, hindi po natin to kailangan ng reseta. Subalit, ayan, may subalit tayo, medyo komplikado po kasing dosaging nito. Okay. At syempre, depende rin naman kasi sa Kaso. kaso ng hemorrhoids or almoranas ng pasyente. Kaya mas mainam po na may gabay pa rin po tayo ng ating doktor. Okay. So, eto nga po ay personalized yung pag-inom, na hindi natin pwede sabihin, Doc, na 3 times a day for everyone na yun. Kasi iba-iba nga po ng kaso. May mild, may moderate, may iba dyan nga kasong kailangan ng operasyon, di ba, Doc? So, Oo, lalo na pag kayo masyado na malaki. Oo. Alam niyo po ba, kaibigan, pagka napabayaan niyo po yung almoranas, pwede po maging cauliflower. Nakakita na ba kayo ng cauliflower po? Talaga po, naka-umbok na gano'n. Nauupuan na ho ninyo. Okay, at talaga po, lagi pong soiled yung inyo pong underwear. May bleed pa or may blood pa minsan. Okay. Kaya po, wag natin pagwawalang bahala po yun. Okay. Na-curious lang ako dun, Doc, sa sinabi niyo, parang cauliflower na siya. Parang kaya mo pa bang umupo na may Yun ganun na nga. ka, di ba? Kaya, definitely Sakit. talaga naka-side A ka, naka-side B ka. Yung mga ganun tipo, talagang hindi ka makakapagtrabaho ng maayos. Yun po ang pinakamalaking problema siguro po, yung pong lifestyle change, no? Talagang pwede po mabago po yung ating pong quality of life, no? Kasi nga po, which ganyan po nare-receive ko mga complaints sa mga pasyente kung may almoranas, no? Na hindi nakakapagtrabaho ng maayos. Kasi nga po, nauupuan nila eh. Yes. 'Di ba? Ang sakit kaya, no? Mahapdi talaga po. Kaya po, mas mainam po talaga na agapan po natin yan. Kapag daw po ba, Miss Jackie, kakatapos lamang ng operation dahil nga po sa almoranas or hemorrhoids, nararapat pa nga rin po ba silang mag-take ng Hemaway? May mga pagkakataon po na yung mga doktor po mismo yung nagbibigay din talaga ng Diosmenasperidine gaya ng ating Hemaway. Ito ay syempre para mas maging maganda yung tone ng ugat nila dun sa kanilang anal area. Okay. So, mas maiksi na dahil na-operahan na nga rin po. Minsan ang ginagawa na lang ng mga doktor actually parang maintenance medicine na lang siya na
2 tableta araw-araw. Parang ganun na lang. Para lang tuloy-tuloy na maging maganda na yung ugat niya sa anal area. Para mas mabilis rin yung recovery. Yes, kasi namamaga pa yun. Oo. So, ano nga naman daw po ba, Miss Jackie, yung components nitong ating Hemaway? So, ang atin pong Hemaway ay naglalaman ng diosmin, hesperidine. So, ang dalawang components po na ito ay tinatawag nating phytochemicals or plant-based na chemical. So, ang dalawa pong ito ay actually meron siyang anti-inflammatory properties na tumutulong para yung pamamaga sa ugat sa ating anal area ay tuluyan pong mawala. Okay. Para po sa mga mild pa lang, Miss Jackie, mga nakakaranas pa lang ng pangangati, paghapdi sa kanilang pagdumi, wala pa naman pong pagdurugo, gaano po kadalas rin dapat itong inumin? Or may mga specific time ba na kailangan wag ka makakaligta dyan? Okay, so pagdating sa specific time, wala naman po na dapat stricto tayo na 8 a.m., 8 a.m. lagi. So, ang importante lang ay maubos natin yung tamang dosage. So, ang ating sinasabi ay 2 tableta 3 times a day sa unang 4 na araw. Tapos sa ika-5 araw hanggang ika-7 araw, ang pag-take na nito ay 2 tableta, 2 beses sa isang araw, at yung maintenance na natin na 2 tablets per day. Yan. Pero speaking of direction, Yes, yun nga, no? Bakit hindi natin kaya gawing parang innovation yan doon sa box ng Hemaway? Yung parang gagawa kayo ng instructional na paano siya karton, i-take, Doc? na parang day 1, 2 pill, yung nakadrawing. Opo. Parang ganun, di ba? Pwede, Parang ganun, di ba? Day yes. 1, 2, 3, 4, 5, Para mas parang madaling ganun. mag-get. Oo, di ba? Kasi parang, minsan, kasi kung ikaw common tao ka na hindi ka naman talaga sanay umiinom ng gamot, di ba? Yes. Kahit nasabi mong basahin mo yung nasa insert, di ba? Hindi mo pa rin talaga siya makagigits eh. Maintindihan. Totoo. Pero kung may instructional talaga na picture na day 1, nakita 2 tablet to kaganon. Opo. Di ba? Yung mga ganun tipo. So, pag inom pala, dapat ganito pala. Para i-check mo na lang, Doc, Yes, diba? Na, oo. okay, done na to. Done na to. Nainom ko na to. Yung mga ganun tipo. Tama, mas Siguro madaling dapat intindihin, ganun, Doc. Opo. O innovations natin doon sa Yes, sa insert. pwede. Sige, Doc. I-ano natin yan sa supplier para Yes. pagka dumating dito, meron na rin siyang gano'n. di ba? Para Yes. madaling maintindihan ng ating mga kababayan. Yes, Oo. Doc. Ayan, para mabawasan nga rin po yung mga agam nila na O kasi di ba, nakainom na ba ako, naalala mo diba? ba, di ba may nagsabi sa akin parang di ata effective sa akin yung gamot Oo. nyo. Oo. Ngayon, bakit? Paano nyo ba iniinom? Once a day, hala. Yun ang sinasabi ko nga. Pero samantala kung may naka-insert ka naman na instruction na ito dapat ang pag-inom pala, 2 pala dapat. Opo. Parang ganun. Oo nga, tama naman yan, Doc. So, eto nga po, Doc, yung ating Hemaway, safe nga po bang inumin rin kung may mga sinasabay na silang maintenance medicine kasi hindi naman natin maiiwasan. Yung iba dyan may mga hypertension, diabetes, asthma. So, may regular na talaga silang iniinom na gamot. What is nice about being a plant-based kasi, alam niyo po mga kaibigan, itong diosmin plus hesperidine po, ang molecule po nito ay galing po sa citrus fruits, no? Mga vitamin C. Okay? So, plant-based po ito. So, napaka-safe po ito i-combine with your medicine para sa diabetes, arthritis, hypertension. Napaka-safe po ito. But then ako po kasi, since na ito pong nagpapaganda rin po ng daloy ng dugo. Ito po, 'di ba, kaya po nababawasan po yung pong tenderness, yung pong pain, hapdi doon po sa almoranas po kasi meron po siyang kapasidad para po bawasan po yung inflammation at gumanda yung sirkulasyon ng dugo. So pag ako ganun, binabawasan ko naman yung gamot ko doon sa, for example, nagbibigay ako ng aspirin sa mga pasyente ko. Binabawasan ko din yun. Diba? Para po, huwag masyado siya maging malabno. Kasi baka mamaya bigla mag-bleed naman yung pasyente. So, ganun po yung ginagawa natin. Okay. Para nga po sa mga pagdurugo na or may pagpibleed, Doc, Miss Jackie, sa kanilang pagdurumi, napapansin nilang may dugo po sa kanilang underwear, makakatulong nga daw po ba yung Hemaway para maampatan yung pagdurugo? Okay. So, sa ating research po, ang Hemaway ay nakakatulong para sa pagtigil ng pagdurugo sa anal area. Pero hindi naman agad-agad yan, 1 araw, 2 araw. Hindi ganon. So, based dun sa research na ginawa, sa ika-3 araw, may makikita ka ng effect
na Yes. hindi na ganun yung pagdurugo. And then, pagdating ng 7 days, yan na, halos wala na. 80% or 90% ng mga pasyente, wala nang pagdurugo ng araw na yun. Okay. Kung sakaling naramdaman nila, okay na, wala na yung pangangati, wala na yung hapdi, wala na yung pagdurugo, pwede na daw ba itigil yan, Miss Jackie? Ayan na nga yung sinasabi natin, di ba? Kasi minsan, pasyente, pagka wala na, okay na, Tigil na. tigil na. Pero ako kasi alam mo, posible po kasi na externally makita mo parang uy, wala na ganyan. But internally po baka meron pa. Yes. Kaya ako minsan po nagme-maintain ako ng dose, no? 2 tabs po a day para po mas tapos medyo prolong ako ng konti, no? Para hindi na bumalik. No, yung mga ganun. But then pwede talagang bumalik. Lalo na pagka mali na naman yung lifestyle po ninyo. Okay, so para nga po maiwasan yung pagbabalik, 'di ba? Kailangan sundin po talaga natin yung riniseta sa atin ng doktor kung ilang dosage. Tapusin po natin yung gamutan, wag po mag-self-medicate at wag rin po tayong magtipid sa ating kalusugan. Maraming salamat po sa ating mga nakasama, si Miss Jackie Palaganas. May mga gusto pa po kayong i-shout out at muli syempre para sa mga hindi pa nakakuha ng ating contact details. Yes, wag po kayong mahihiya na mag-message sa ating hotline ng Hemaway 0998-583-1397. Lalo na po kung ang problema po natin ay availability. Mag-message po kayo or kahit sa ating Facebook page po, Hemaway. Ayan. Okay, thank you so much Miss Jackie and kay Doc Salinel. Yung mga pasyente po Doc na nagtatanong saan nga po ba yung clinic ninyo? Paano po namin kayo ma-reach out? Ayan, bago lang, gusto kong batiin mo ng aking mother, dear ma. Hello po, my mother, I love you. Yung mga kaibigan po natin walang sawang sumusubaybay po sa atin. Mami Linda Galvante Cruz at si Mami Claudette Rosal. Magandang gabi po. Kamag-anak ko dyan sa Capiz, dyan sa Yes. Tapas, Iloilo, mga Garde, Garbo clan po, mga Lemos clan po, Caro. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang inyong lingkod po, may clinic po sa Balbidos Clinical Laboratory. Kanto po ng Buendia sa FB Harrison Street. Nandyan po ang aking pong clinic, Balbidos Clinical Laboratory po. Nandyan po ako tuwing hapon. Hindi, tanghali, 1 to 4. Okay. 1 to 4 p.m. 1 to 4 p.m. po ako dyan, Monday to Saturday po. Pwede nyo pong tingnan po yung aking pong Facebook page, yung aking pong TikTok, ayan. Pati po yung mga YouTube, andyan, Reynaldo Salinel Jr. po. Thank you so much, Dr. Ray Salinel Jr., ang ating family physician na nakasama nga po ngayong gabing ito. At yan na nga rin po ang kabuuan ng ating discussion about almoranas or hemorrhoids. Magkarinigan po tayo hanggang sa susunod dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Inyo nga rin pong nakasama, Eleni Bensal, bumabati ng magandang gabi. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa ring nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension.